Paano nga ba magpadala ng pera gamit ang security mobile app? Pwedeng mag-transfer sa ibang bangko or sa ibang wallet online lang mula sa security bank account mo. Paano? Tara pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwede ka magpadala ng pera to another security bank account o di naman kaya sa ibang bangko pa yan. Pwede ring e-wallet katulad ng sa GCash. Katulad nito or GoTime, Maya at marami pang iba. Pagka-open mo ng app mo sa Security Bank, mag-login ka lang, pwedeng gamitin ang password or fingerprint mo. Meron din nga pala kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-register sa Security Bank app. Madali lang to basta meron ka ng bank account. Right away, makikita mo agad yung account mo at kung magkano ba yung laman nito. May mga features din dito sa bandang taas at in this video gagawin natin yung transfer money. Tap natin yan. Piliin yung bank account na panggagalingan ng pera, halimbawa, iisa dyan, and then transfer to. Pwedeng sa account mo mismo, halimbawa, more than 2 accounts yung meron ka sa security bank, or sa ibang bangko naman, or another security bank. Halimbawa, piliin natin dito yung sa BPI, ito siya. Ilalagay lang natin dito yung account number at kung sino rin yung owner ng bank account na yun. Katulad nito, halos pareho lang yung proseso kahit sa ibang bangko pa yan. Halimbawa, sa BDO, ganun din yung hihingin sa'yo, account number at account name. Palitan natin to ng GCash. Mapapansinin nyo, ang hihingin lang doon ay yung cellphone number or yun yung pinaka-account number natin sa GCash. I-enter dito yung cellphone number, katulad niyan. Gagawin ko ay try din natin yung sa Maya. Mapapansin nyo, parehong-pareho talaga siya. Wallet ang pipiliin ko. And then, enter ko lang dito yung account number, yung account name, o kung sino man yung owner ng Maya account. And then, pwedeng i-save itong recipient na to. Para next time, kung gusto ko magpadala ng pera sa bank account na to, nakasave na siya. And then, tap ko yung next. And then, scroll down lang tayo para sa amount. Halimbawa, gusto ko 99 pesos. And then, transfer method, InstaPay yung nakalagay dito. Pwede nyo itong i-send this date na rin. And then, mag-set na rin kayo ng recurring o kung gano'n nyo ba siya kadalas ipapadala. Halimbawa, pwedeng monthly, pwedeng weekly, depende kung allowance ito or kung ano yung purpose ito. Pero sa akin, once lang naman. So, ang gagawin ko, tap ko yung submit, i-review lahat ng info. Ito yung dapat pinakatandaan natin sa Security Bank. Meron siyang charge na 25 pesos. So, ang mababawas sa account ko, nasa 124 pesos for this transaction. And then, InstaPay send, ibig sabihin real-time, instant yung perang padala, one time lang yung frequency at mapapadala siya dapat ngayon. Ito nga pala yung Maya account ko kung saan ito-double check natin kung real-time talaga yung pag-transfer. Nasa 813 pesos, dapat maging 912 to pag natapos na yung transfer. Which is, gawin na natin, tap ko yung transfer, and then i-enter ko lang dito yung PIN or yung fingerprint ko. Transfer request sent, pwede nyo itong i-share doon sa taong pinagpadalhan ninyo as proof na pinadala nyo na nga sa kanya. Para pwede na rin niyang ma-double check. Which is, gagawin na natin, nung din-drag down ko, nag-update na kaagad yung balance ko sa Maya. Dito sa transaction history sa bandang baba, meron na rin pumasok na pera just now. Nakalagay 99 pesos. So, ganun kadali mag-transfer ng pera from Security Bank to other bank, mapa GCash man yan, or other e-wallet, or ibang bank, madaling gawin gamit ang app nila. So, kung interesado kayo kung paano nga ba mag-sign up dito, at ma-access na rin iba't ibang mga features katulad ng pagbayad ng bills, at marami pang iba, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin. Sana makatulong, and see you sa mga next videos. Bye-bye!